Sulit pa talagang pumunta sa Bana Hills or High Club. Kaya tara, samahan niyo akong i-explore ang lugar at kumain na rin dito. From Nikki Beach nga, nag-grab na lang kami papunta sa Mercure Hotel. Inabot din nga kami ng mga 40 minutes doon. 140 yung binayad ko dun sa Grab. Hindi ko sure ha, pero parang iba yung dinadaanan kapag guest ka ng Mercure Hotel dun sa mga ordinaryong day tour lang papuntang Bana Hills. Akala ko nga diretso na kami ng Mercure Hotel kasi ang dami namin bitbit na luggage. Buti na nga rin, tinutulungan na rin kami ng mga staff dahil hindi ko alam kung paano ko ilalagay yung luggage dun sa cable car. Sure pala, walang ibang way para makapuntang Bana Hills kundi sumakay ng cable car. Kaya need magbayad ng additional fee for the cable car. Maliban mo sa binayad nyo sa hotel, 15,000 pala yung nakuha namin hotel. Good for 4 person na pala yun, tsaka libre na rin ang breakfast. Sulit naman yung binayad nyo dun sa cable car, 15 to 20 minutes din na ride dun, tsaka ang ganda-ganda na makikita nyo. Pagbaba nga namin sa cable car, ay sinalubong kami kagad ng staff. Sila naman yung magbibit-bit ng mga luggage namin papunta dun sa room namin. In short, panibagong tip na naman ang bibigyan namin. Buti lang kamo ay nakapag-withdraw na kami ng Vietnamese dog. Hindi naman compulsory ang tip, pero syempre ang hirap-hirap magbitbit ng baggage. Kala ko nga diretso na kami sa room, pero hindi pa pala. May isa pang lobby dito sa taas. Dito nila hihingin pa yung fee namin. Swerte nga namin, dahil yung papunta na kami sa room, bigla na lang umulan. Kala ko nga yung room ay kasama na nung lobby. Hindi pala, magkakaiba palang building dito. Ayun, nabasa tuloy kami. Yung room naman namin ay decente naman, komportable naman, pero hindi mo masasabing sulit yung 15,000 mo. Kasi hindi naman yung room ang binabayaran dito, yung lugar din. Nagmerienda nga muna kami habang nagpapatila ng ulan. Ang teknik ko pala dito para malaman kung mahal or mura yung presyo ng pagkain is pag 500,000, i-convert ko kagad ng 1,000 pesos. Tapos pag 100,000 dong, ay kino-convert ko ng 200 pesos. Tapos nung hapon nga, ay medyo tumila na rin ang ulan. Nag-start na rin kaming maglakbay dito. Gusto ko nga mag-coffee, kaya umakyat kami dito. Alam niyo, bibigyan ko sana ng 10 over 10 tong lugar na to. Kaso nakakainis dito yung mga tindahan. Alas 4 pa lang, nagsasarado na. Kahit nga nandun pa sila, ayaw na nila magbenta. Pagdating kasi ng mga alas 4, ay nagbababaan na yung mga detour. Kaya wala na rin silang masyadong customer, maliban doon sa mga mag-i-stay. Paggabi nga, ganito na ang itsura ng French Village. Konti na rin pala mga store na bukas ng gantong oras, kaya kumain na lang kami kung alin ang bukas. Pagising nga namin sa umaga, mga alas 6 to, dumiretso kagad kami sa Golden Bridge. Para makapagpa-picture kami doon nang wala masyadong tao. Ito naman ang kinaganda pag dito ka nag-stay. Makakakuha ka talaga ng mga magagandang angulo dito nang wala masyadong ulo ng tao. Alam mo, nakakatuwa tong lugar na to kasi ang daming castle dito, para ka talaga nasa Philippines. Tapos pagkatapos nga namin yung masyalay, dire-diretso kami kagad dun sa may kainan kasi baka maubusan kami ng breakfast. Disante naman ang mga breakfast dito, masarap naman, marami nga akong nakain. Tapos after nga namin kumain, nakita namin to mga palaruan. Nag-shoot nga dito si Ryan, 300,000 dong. Pag nakashoot daw siya, meron siyang banadog. Meron din pala nagpe-perform dito. Tapos ang checkout pala dito ay 10 o'clock. 9:45 pa lang yung kinakatok na kami para sa luggage namin. Kaya nag-checkout muna kami, tapos namasyal kami ulit. Tapos dito nga kami kumain sa Arapang. Maraming choices ng food, may nakain nga dito si Baby Jack Jack. Bago nga pala kami bumaba dito sa Bana Hills, ay trinay din namin to. Alpine Coaster yata ang tawag dito. Ikaw naman ang magkocontrol kung gusto mong mabilis o mabagal. Meron pa yatang ibang mga truck dito maliban dito. Mahigpit pala sila dito sa camera. Kaya kapag may bantay, tago nyo muna yung camera. Pag wala na sila, saka nyo ilabas. Kaya kung tatanungin nyo ako kung pagkano ba talaga ang nagastos ko dito sa Bana Hills, wag nyo na akong tanungin kasi hindi ko rin alam. Malalaman ko na lang yan sa bill ko sa credit card. O hanggang sa next pasyal ulit, hanggang sa